7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone-shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Guys, nandito ako ngayon sa may Palawan. Dito ako nagbalipas ng damag. Dito ako natulog. Buwan na yan. Diyan ako natulog kanina. Bali ang tulog ko 3 hours. 3 hours lang yata. Ayun. Dito na aking pagpipilipin look. Tara samahan nyo ako pa dyan. Ito ang kwento sa likod ng pagsapong araw ko sa kalsada. Mula sa bayan ng Balawan, probinsya ng La Union, naisipan ko pumunta sa bayan ng General Luna. Mula sa sentrong bayan ng Balawan, kumaliwa ako para tumbukin ang General Luna. Malawak na taniman ng mga palay ang daanan ko. Naisip ko na lang, iba talaga ang umaga kapag nasa probinsya. Kaya pa, malayo sa gulo at wala ka marinig na chismis ng mga kapitbahay. Malayo kasi sa buhay na kinigisnan ko sa Manila. Parang nasa Manila na kasi yata ang lahat ng mga bagay na pwede mong maging stress sa buhay. Ito na yata ang tinatawag nila ng buhay from D. Laki ako sa baryo, ako'y sadyang from D. From the province at hindi nga from the city. Sanay sa simple at mabagal na buhay. Magalang ang lalaki, marunong magsilbi. Patutok ko sa buhay sa Maynila. Higo ang ulo ko para kung trumpo. Ingat sa patuwid sa kalsada. Shitty taxi ay umaharurot. Ingat sa pagbaba. At pagpasok ko ng bayan ng Luna, ang unang tumambad sa mga mata ko ay ang putil ng simbahan. Pagtapos, 1 kilometro pa pinadya ko bago ko narating ang Watchtower. Ito ang Baluarte Watchtower na matatagpuan sa bayan ng Luna, probinsya ng La Union. Isa ito sa mga historical landmark sa probinsya ng La Union. Nagsilbi ang tower na to bilang lookout sa mga pirata at mga mananakop. Gawa ito sa mga bricks na pinagpatong-patong ng paikot. Sa pintuan nito ay may mga susi na iniwan ng mga magjojowa. At nang pasukin ko ang loob, wala naman ako nakitang kakaiba. May mga butas sa loob na ngayon ay pinamumugaran na ng mga ibon na maya. Nakaharap ito sa malawak na dagat ng La Union. Wala ko yung makita mga pinong buhangin sa dalampasigan. Kundi puro mga pebblestone na noon ay ginagamit namin tuwing kami ay maliligo para matanggal ang mga libag sa aming mga balat. Asul ang kulay ng dagat at napakalakas ng alon, kaya kung maliligo ka dito, mag-isip ka muna ng 10 beses. Hanggang sa maisipan kong lisanin ang lugar. Pagkatapos, itong bahay na bato ng ang binisita ko. At para sa mga hindi nakakaalam, alam nyo ba, na ang utak sa likod ng mga disenyo sa lugar na to ay isang Pilipino. Isa siyang doktor na taga Baguio. At napakasawa niya ang Chinese national na si Mr. Lim. Kaya naman tinawag na bahay na bato ang lugar na to kasi lahat ng bato dito ay nilagyan nila ng kakaibang mga design. Sa madaling salita, isa itong art stone painting. At kung gusto nyo ng throwback, punta lang kayo rito. Para kayong binalik sa panahong 1980s. Nakita ko rito ang mga gamit na noon ay meron kami. Tulad ng TV, upuan, aparador at marami pang iba. Para akong bumalik sa pagkabata. O diba ang lakas mga throwback ng lugar? Kaya kung may namiss ka nung kabataan at gustong makita, punta ka rito sa bahay na bato. Isa pa, malapit lang ito sa tabing dagat. At paglabas ko ng bahay na bato, bumalik na uli ako sa kalsada. Tinis ko ang init sa bahay ng Bangar hanggang sa dumaan ako sa huling bahay ng La Union, ang Sopidel. La Union, and eto na, yung kasunod na probinsya na ng Ilocos Sur.
Itong arko ng ano. Yan ang arko kapag lumabas kayo ng La Union. Ito na. Ilocos Sur na. At dumaan nga ako sa tulay na naghihiwalay sa probinsya ng Ilocos Sur at La Union. Mag-aalas 4 na nga ng hapon nang mapasok ko ang Ilocos Sur. Pinadyak ko ang maiksi pero matik na ahon papunta sa bayan ng Tagudin. At mula nga sa bayan ng Tagudin, 10 kilometers at pinadyak ko hanggang sa marating ko naman ang kabilang bayan, ang bayan ng Santa Cruz. Pasado ng alas 5 nang pumasok ko sa kabilang bayan, ang bayan ng Santa Lucia. Sumaglit ako sa kanilang simbahan. Tapos, padyak na naman hanggang sa abutan ako ng dilim sa bayan ng Candon. Flashlight lang ng camera ng aking cellphone ang nagsilbi kong ilaw para mapasok ang bayan ng Santiago. At dito na ako huminto para magpahinga. At yan ang kwento sa likod ng pagsumpong araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless. O diba, lakas makatrubak ng lugar. Kaya kung batang itis ka na katulad ko at may gusto kong makita ng gamit na gusto mong makita, punta ka lang dito sa bahay na bato. At ang isa pang maganda sa lugar na to, malapit lang siya sa dagat.